Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sumunod na usapin doon sa Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Ida tawaffa syaksun wa alayhi ayyamun min Ramadan wa arada ahadu usratihi an yakdiha hal yalzimuhum an yadfa'u sadaqatan ma'asiyam. Kapag may namatay daw na merong utang na pag-aayuno, diba, yung tinutukoy dito, yung inabutan siya ng Ramadan. Inabutan siya ng Ramadan. Para malinaw muna natin, paano natutukoy na may utang siya na pag-aayuno? Inabutan siya ng Ramadan, nag-ayuno siya 1 week. Tapos namatay siya. Yung natitira na 23 days, kung 30 days ang Ramadan na yon, supposing na 30 days ang Ramadan na yon, hindi yun utang. Kasi patay na siya eh. Hindi yun utang. Ang tinutukoy dito na utang, nagkasakit siya o nag-fasting siya, simula siya mag-fasting 7 days, tapos nagkasakit siya ng 3 araw, inaasahan pa niya nagagaling siya. Tapos namatay na siya. Ibig sabihin, may utang siya na 3 araw. Yun yung tinutukoy dito na nagkautang ng Ramadan at namatay. O maaring mangyari din na, yung nakalipas na Ramadan, meron siyang utang 3 araw din, halimbawa. Tapos namatay na siya bago pa dumating yung pagkakataon na makapagbayad siya sa utang niya na yon. So yung tanong dito, pwede ba itong pagbayaran ng kanyang pamilya? Yung pamilya niya magpa-fasting para sa kanya. At kung sila man ay magpa-fasting on his behalf, para sa kanya, meron bang sadaka kasama ng pagpa-fasting nila o sapat na yung sadaka lang? Sabi ni Sheikh rahimahullah, idha tawaffiya wa alayhi siyamun fihi tafsil. So merong mga detalye sa usapin na ito para sa sino man na namatay na meron siyang utang na pag-aayuno. Una, in kana makasa zamanan ba'da Ramadan walam yashfi wa mata fi maradihi fahada laysa alayhi shay'un laysa alayhi kadaun ma'dur lianna Allah qala subhanahu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. So doon sa unang kalagayan na inabutan siya ng Ramadan na meron siyang sakit at hindi nga siya talaga nakapag-ayuno. Yung supposing na namatay siya sa, sabihin natin, 3 araw ng Ramadan. Hindi talaga siya nakapag-fasting kasi may sakit siya, inabutan siya ng Ramadan na may sakit, ito tinutukoy ni Sheikh rahimahullah. Wala siyang utang na fasting. Inabutan siya ng Ramadan na yun, oo, pero inabutan ba siya sa kalagayan na mauobliga sa kanya ang fasting? Hindi. Dahil siya ay ma'dur. Wala siyang kada, wala siyang babayaran na pag-aayuno kasi siya ay ma'dur, siya ay pinauumanhinan na hindi makapag-fasting. Siya ay pinauumanhinan na hindi makapag-fasting. Kumbaga itong tao na ito, halimbawa nga niyan, may sakit siya, inaasahan man niya nagagaling siya o hindi, pareho lang, hindi siya magpa-fasting. Kumbaga, at wala rin siyang utang na fasting. Wala siyang utang na fasting, katulad sinabi din Suratul Baqarah, verse 185, sino man sa inyo ang may sakit o naglalakbay, ay bayaran na lamang niya ito sa iba pang mga araw.
bayaran niya ito sa iba pang mga araw. Anong pinagkaiba nito yung unang sample kanina, yung sinabi ko? So ito, inabutan siya ng Ramadan na siya ay may sakit. At namatay siya 3 araw ng Ramadan. Hindi talaga siya nakapag-ayuno sa alinman sa 3 araw na yon kasi may sakit siya at namatay siya. Hindi niya babayaran yung 3 araw na yon. Pero sample kanina na binigay ko, inabutan siya ng Ramadan, nakapag-fasting pa siya 7 araw, tapos nagkasakit siya, tapos inaasahan naman niya nagagaling siya, di ba? 3 araw siya nagkasakit. Inaasahan nagagaling siya. So yun, may utang siyang 3 araw pa rin. May utang siyang 3 araw pa rin. Yun yung pwedeng pag-ayunuhan o marapat na pag-ayunuhan ng kanyang wali, ng kanyang tagapagmana. O kaya yun nga, yung may utang na fasting nung nakaraan, taon, tapos namatay siya bago pa man siya magkaroon ng chance na mabayaran yung utang na fasting, ganun din. Faida mata fi shahrihi, yun nga, kapag namatay siya sa buwan na yun, o mata fi maradihi ma alayhi wala yakdi anhu wala yut'imu anhu. So wala siyang utang na fasting, walang pagbabayaran na utang na fasting para sa kanya, at walang gagawin na itam para sa kanya. Wala lahat. Wala siyang pananagutan. Kasi putol na yung kanyang pananagutan kasi namatay na siya. Kumbaga, dumating sa kanya Ramadan, nakabilang siya sa mga pinahintulutan na hindi makapag-fasting at dahil doon wala siyang pananagutan. Pero nga, ito pa yung sumunod na kalagayan. Ida mata, amma ida syufiya, watasahala thumma mata ba'da syufaihi, bimuddatin yastati'u fihi al-kada, o ba'da kudumihi minas safar, bimuddatin fahada yukda anhu. So ito na. Yung tao na mayroon siyang utang na fasting noon, pero hindi niya ito binayaran agad. Samantalang meron naman siyang kakayanan na magbayad kasi wala naman siyang sakit. Halimbawa, yung katulad ng sample kanina. So namatay siya na hindi pa niya nababayaran yung fasting niya nung isang taon, mag-aayuno para sa kanya yung kanyang wali, kanyang tagapagmana. Ibig sabihin sila yung magbabayad ng utang niyang fasting. At hindi lang to sa marid applicable, kahit sa naglalakbay. Halimbawa, last year, nag-travel ka ng Ramadan. 3 araw, hindi ka nakapag-fasting kasi nag-travel ka. Halimbawa, nag-umrah ka, ganun. Bago ka pa makapagbayad, namatay ka. So may utang kang fasting. So yung tao na yun, pagbabayaran ng kanyang mga malapit na kamag-anak, ang kanyang fasting na utang, inshallah. Na nga, fahada yukda anhu, aw yakdi anhu, aw liyauhu, wa akaribuhu. So siya nga ay may utang na fasting na kailangan pagbayaran, at ito ay pag-aayunuhan ng kanyang malalapit na kamag-anak o kanyang pamilya mismo. Hada huwal afdalu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pinakamainam ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Sino man ang mamatay na meron siyang utang na fasting, magpa-fasting para sa kanya ang kanyang tagapagmana. So ito ay hadith na sahih. Yung nga, law matal insano sama anhu waliyuhu. Na yung kahulugan nito, kung mamamatay ang sino mang tao na may utang siyang fasting, mag-aayuno para sa kanya ang kanyang kamag-anak o tagapagmana. Gayun din sinabi niya, rahimahullah, wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam marrat ahaduhum yaqul. So ilang beses daw tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nung isa, ummi matat wa alayhi o alayha sawmu shahrin. So namatay daw yung kanyang nanay na mayroon utang ito na 1 buwan na pag-aayuno. At meron namang iba nagsasabi, ummi matat wa alayhi sawmu shahrain. So meron siyang nanay na namatay na 2 buwan ang utang niya.
Wa akharu yaqul ummi matat wa alayhi kada. At may iba pang nagsasabi na ibang bilang. At sa lahat ng tanong na ito, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum, mag-ayuno ka. Ibig sabihin, pag-ayunuhan mo ang kanyang mga utang. Yasumo an ummihi wa an abihi. Mag-aayuno siya para sa kanyang ama o para sa kanyang ina. Wan yusamu anhu, fa idza lam yasumu anhu at amaan kulli yawmin miskinan. At yun nga tungkol naman sa itam, wala nang kasamang itam. Kung magpapasting ka, walang itam. Pero, sinabi rin naman ni Sheikh Rahimahullah, kung hindi niya ito mapag-aayunuhan, o hindi niya ito napag-ayunuhan sa iba't ibang kadahilanan, so pwede niya itong, kumbaga pagbayaran na lamang ng itam. Magpapakain siya ng isang miskin, ganun din kalahating sa' na katulad ng kadar ng pagkain para sa yung fidya at yung itam nga na tinalakay natin kagabi. So ito yung paglilinaw sa usapin na ito, alhamdulillah. Sumunod na tanong. Rajulun musinnun wa maridun maradan syadidan kana la yurja shifa'uhu illa anna Allaha man alayhi bishifa. Man na alayhi bishifa. Meron daw lalaki na matanda na at may sakit at siya ay merong matinding sakit na hindi na inaasahan na siya ay gagaling pa. Siyempre, liban na lamang kung biyayaan siya ni Allah ng paggaling mula sa sakit na ito. Elman annahu aftara shahr Ramadan fi ayami maradihi waqad at'ama an kulli yawmin miskinan fahal yu'idu siyamu dhalika syahra am la? Okay. So meron daw lalaki, balikan natin yung tanong . So yun nga, sabi ni Sheikh, yung tinanong kay Sheikh, meron daw lalaki na matanda, may sakit ng matinding sakit at hindi na inaasahan ng kanyang paggaling. Yung illa annallaha man na alihi bishifa, ang ibig sabihin pala nito, pero bigla siyang gumaling. Bigla siyang gumaling. Pero yun nga, hindi na siya talaga nag-fasting nung buwan na yun ng Ramadan sa mga araw na siya may sakit at nagpakain na siya para sa bawat araw na hindi niya napag-ayunuhan ng isang miskin. So, pag-aayunuhan pa rin ba niya yung nakalipas na yun na mga araw na hindi niya pinag-ayunuhan? Kasi nag-fidya na siya . Naintindihan niyo yung tanong? Nagbayad na siya ng fidya. Kasi inaasahan niya na hindi na siya talaga gagaling. Gumaling siya at kaya na niya palang mag-fasting. So, ulitin ba niya yung fasting na yun kahit nagbayad na siya ng fidya? O kumbaga, sa kalagayan niya na ito na dati siyang merong matinding sakit tapos gumaling na siya. Ulitin ba niya, babayaran ba niya uli yung fasting na yun? O ulitin nga. So sabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, Allahu yaqulu subhana, sinabi ni Allah, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Yun din yung aya kanina. Fa idza kana al maridu shaykhan kabiran ajizan falaysa alayhi qada'un wa yakfihi al it'am. Inga kung ang may sakit ay matanda na masyado at walang kakayanan na mag-ayuno, wala siyang gagawing anumang qada. At magpapakain na lang siya yung fidya o yung it'am katulad na nababanggit para sa kanila. Wa idza kana maridan wa qarrara al-atibba al-ya's min shifaihi wa anna hadha al-marad la yurja bur'uhu fa'at ama thumma shafahu Allahu falqada'u ahwatu lahu. Pero nga sa kalagayan nito ng tao na ito, di ba, sa kanyang kalagayan, meron siyang sakit at ang mga doktor ay nagpayo na sa kanya na hindi na siya gagaling. Pero pinagaling siya ni Allah, alhamdulillah. So sabi ni Sheikh rahimahullah, ang pinakamainam ay ang mag-ayuno siya. Pag-ayunuhan niya mga ito, bayaran niya yung mga araw na ito na hindi niya napag-ayunuhan, yung falqada'u ahwatu lahu. Naulit na naman yung ahwat, ang pagbabayad sa mga araw na ito ay pinaka-safe
pinakaligtas para sa kanya. Alhamdulillah. Balikan nga natin yung usapin, di ba? So dito yung usapin, kumbaga sinimulan niya yung Ramadan na hindi na niya inaasahan na makakapag-fasting pa siya. Pero gumaling siya. Ba, sabihin natin gumaling siya after 1 week. So ikapitong araw, gumaling siya, kaya na niya palang mag-fasting. So sabi ni Sheikh, sa ganitong kalagayan, pag-ayunuhan niya ang, kumbaga itutuloy na niya yung fasting niya, di ba? Magpa-fasting na siya ng 8, 9, 10 hanggang 30. Yung 1 to 7 na hindi niya napag-ayunuhan kasi may sakit siya, babayaran pa rin niya yun. Kasi nagbago din kanyang kalagayan eh. Napunta na siya muli doon sa mga tao na gumagaling mula sa sakit. Sila na yung maridan o alasafarin. Sila na yung may sakit o naglalakbay temporarily. Na kapag gumaling, pagbabayaran nila yung kanilang mga pag-aayuno na hindi nagawa. Ito yung pinagkaiba niya doon sa talagang tao na hindi na inaasahan na siya ay gagaling pa. So, mas safe. Pero nga, syempre, wa illa yajuzul it'am. Pero kung hindi na siya mag-aayuno, pag-aayunuhan niya na lang yung natitirang mga araw ng Ramadan na okay na siya, magaling na siya, hindi niya babayaran yung 7 araw na siya ay may sakit. Kasi yun ay mga panahon na hindi niya inasahan na gagaling pa siya. Wa illa yajuzul it'am. Kung hindi naman, sapat na yung pagpapakain niya. Lalo-lalo na kung advance na siya nagbayad ng fidya. May mga ganun, di ba? So, parating ang Ramadan na ito, nagbayad na siya ng pang-fidya. So, kahit hindi na siya mag-ayuno kung gugustuhin niya. Pero mas safe kung mag-aayuno pa rin siya. Lakin idha kada akhwatu li umumil ayah. Pero kung pagbabayaran niya ang fasting, ito ay mas safe. Kumbaga, dahil sa pangkalahatang kahulugan ng aya, man kana maridan o ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Sino man sa inyo ang may sakit o naglalakbay. Ibig sabihin temporary ang kalagayan na ito. Hindi ito permanente. Kanina nanggaling siya dun sa kalagayan na permanenteng may sakit, patungo dun sa gumaling. So ibig sabihin yung kanyang marad, ang kanyang sakit ay naging pansamantala, hindi permanente. So dahil doon, babalik siya dun sa kalagayan na yun na anumang napag-ayunuhan niya o babalik siya dun sa kalagayan na kung anumang hindi niya napag-ayunuhan ay kanyang kailangang bayaran. At kumbaga para kay Sheikh, mas safe na bayaran nga. Mas safe na bayaran. Sumunod na tanong, panghuli ngayong gabi insyaAllah. Mata yajibul imsak? Hal huwa waqtu adhan al-fajr am qabl? Kailan nagiging obligado ang imsak? Ibig sabihin yung imsak, yung hindi ka nakakain at iinom o gagawa ng iba pang mga gawain na ipinagbabawal sa nagpa-fasting. Ito ba sa oras ng adhan ng Fajr o bago pa ito? Kasi di ba may mga lumalabas ngayong kalendaryo, may oras ng imsak, yung iba sobrang aga. 30 minutes bago mag-adhan ng Fajr, 1 oras bago mag-Fajr, imsak na. Samantalang technically, pwede ka naman kumain hanggang sa oras ng Fajr. Yun nga, wa in kana yumsiku waqtul adhan, fahal alayhi shay'. Kung halimbawa yung tao, kumbaga sinagad niya talaga, kumakain at umiinom siya hanggang sa nag-adhan, meron ba siyang kailangan gawin? Meron ba siyang pagbabayaran? Ibig sabihin, meron ba siyang kasalanan o pagkukulang? Sinabi ni Sheikh rahimahullah, idha in kana yara al-fajra, wajaba alayhi al-imsak. Kapag nakita na niya ang pagdating ng Fajr, ang ibig sabihin na nakita rito, nasaksihan niya na orasan ng Fajr. O kung hindi man, syempre, anong kapalit nito? Yung adhan ng Fajr. O yung orasan na dumating na nga oras ng Fajr. Idha tala al-fajru kalladhi fil bariyah, yun nga, yung tao na nandun sa disyerto. Ibig sabihin, tanaw mo yung horizon, maobserbahan mo talaga yung pagsikat ng araw. So yun ang oras talaga ng Fajr at yun ang oras ng imsak kapag nasasaksihan mo ito. Idha kana yara alihi al-imsak. Kapag nakita na niya ang pagsisimula ng pagsikat ng araw, hindi na siya kakain, iinom at gagawa ng iba pang pinagbabawal sa nag-aayuno.
At yun nga, ida'addan al-muaddin lian al-muaddin yataharra. So gayon din, kapag narinig niya ang adan ng muaddin, susundin niya ang muaddin na hindi niya kakain at iinom. Dahil ang muaddin yataharra, kumbaga, sinisikap niya ng kanyang adan ay nasa oras din ng Fajr talaga. O kaya alat takwimat al-jadida, sa pagsunod sa mga updated na mga kalendaryo ng Ramadan. Bilang halimbawa, pwede. Faida addan al-wajib al-imsak, kapag nagadan na, obligado na ang imsak. Lalayuan mo na ang mga pinagbabawal sa nag-aayuno. Al-yasiru, idha akala shay'an kalilan wa huwa yu'addin, o shariba wa huwa yu'addin, la haraja insyaallah. Kasi nga, halimbawa, kung makain ka, tumiinom habang nag-aadan, so minom ka ng tubig, tapos biglang nagadan, lunukin mo na yun. Walang problema, insyaallah. Walang problema, insyaallah. Meron kang pagkain sa bibig, lunukin mo na yun. Walang problema, insyaallah. Lakin yataharra an yakuna farigan min suhurihi qabla al-adhan hatta la yaqa fi syubuha. Pero para makasigurado talaga siya. So pwede na siyang tumigil nga din ng pagkain at pag-inom mga ilang sandali bago ang adan. Halimbawa, mag-aadan ng, ano siyang adan ngayon? 4:50. Di mga 4:50, 4:49. Di tumigil ka na ng pagkain at pag-inom para hindi ka nagdududa. Lakin law addana wa biyadihi lokmatun o biyadihi asyarab, la ba'asa. Pero kapag nag-adan na at hawak mo sa iyong kamay ang piraso ng pagkain o tubig o inumin, at nagsimula ng adan, pwede mo pa rin kainin yun, inshallah, walang problema. Alhamdulillah. So ito yung mga usapin ngayong araw, inshallah. Tutuloy natin ito bukas. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.